Kamusta mga Kapilms TV? Sa Pilipinas, hindi lamang shopping malls at luxury hotels ang kayang makipagsabayan sa international standards. Sa larangan ng fine dining, mayroon din mga restaurant na kayang maghatid ng world-class culinary experience na hindi basta-basta kayang abutin ng karaniwang tao. Dito, ang pagkain ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang art form, isang carefully designed experience kung saan bawat sangkap, bawat plating at bawat lasa ay pinag-isipan ng mga chef na kilala sa buong mundo. Ang mga restaurant na nasa listaang ito ay hindi simpleng kainan lamang. Kadalasan, kailangan pang magpa-reserve ng ilang linggo o buwan bago makakuha ng table. Ang ilan ay may limitadong upuan lamang habang ang iba naman ay gumagamit ng imported ingredients mula sa Japan, Europe at iba pang bansa. Dahil dito, ang presyo ng kanilang tasting menus ay maaaring umabot sa libu-libong piso bawat tao, minsan pa nga ay wala pang kasamang wine pairing o service charge. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 10 pinakamahal at pinaka-eksklusibong restaurant sa Pilipinas kung saan madalas makita ang mga CEO, celebrities, diplomats at business tycoons. Kung may pera ka at gusto mong maranasan ang ultimate fine dining experience, maaaring ito ang mga restaurant na dapat mong subukan. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, China Blue by Jeremy Lung. Matatagpuan sa loob ng Conrad Manila sa Pasay, ang China Blue by Jeremy Lung ay isa sa mga pinaka-luxurious Chinese restaurant sa Pilipinas. Pinangalan ito sa world-renowned Chinese chef na si Jeremy Lung na kilala sa pag-modernize ng traditional Chinese cuisine. Pagpasok mo pa lamang sa restaurant, mapapansin mo na agad ang eleganteng interior na may inspirasyon mula sa modern Chinese design. Ang malalaking bintana nito ay nagbibigay rin ng magandang view ng Manila Bay, kaya naman madalas itong puntahan para sa business dinners at special celebrations. Ang kanilang menu ay puno ng premium Chinese delicacies na karaniwang hindi madaling makita sa ordinaryong Chinese restaurant. Kabilang dito ang abalone dishes, bird's nest soup, premium Peking duck at ang sikat nilang black gold egg custard bun na may salted egg filling. Dahil sa kalidad ng ingredients at sa fine dining presentation nito, ang average na gastusin dito ay umaabot sa 5,000 pesos hanggang 7,000 pesos bawat tao, lalo na kung mag-order ng specialty dishes o seafood items. Ayon sa karamihan ng customer reviews, isa sa pinakamalakas na puntos ng China Blue ay ang kanilang consistent quality at elegant service. Maraming bisita ang nagsasabing sulit ang presyo dahil sa refined flavors at magandang ambience ng restaurant. Gayunpaman, may ilang feedback na nagsasabing medyo mataas ang presyo ng ilang dishes kumpara sa ibang Chinese restaurants, ngunit para sa marami, ang experience dito ay tunay na pangyayamanin at world class. Number 9, Metis. Ang Metis sa Makati ay isa sa mga pinaka-innovative na restaurant sa bansa, lalo na pagdating sa modern Filipino cuisine. Pinamumunuan nito ni Chef Estefan Duem, na kilala sa paggamit ng fermentation techniques at bold flavor combinations. Ang restaurant na ito ay hindi kasing laki ng ibang establishments, ngunit ang minimalist at intimate na ambience nito ang nagbigay ng espesyal na fine dining experience sa mga bisita. Ang kanilang tasting menu ay kadalasang binubuo ng 8-course dining experience na nagtatampok ng mga sangkap mula sa local farmers at artisanal producers. Isa sa mga signature elements ng Metis ay ang paggamit ng fermented sauces, aged ingredients at biodynamic produce na nagbibigay ng kakaibang depth sa kanilang mga pagkain. Dahil sa ganitong level ng craftsmanship, ang average na gastos dito ay nasa 5,500 pesos hanggang 7,500 pesos bawat tao. Mapapansin sa mga online reviews at food blogs, maraming customers ang humahanga sa creativity ng Metis. Madalas nilang sinasabi na bawat course ay parang isang culinary surprise na nagpapakita ng bagong mukha ng Filipino cuisine. Gayunpaman, may ilang diners na nagsasabing ang flavors nito ay minsan masyadong experimental para sa kanilang panlasa. Ngunit para sa mga adventurous food lovers, ang Metis ay isa sa mga restaurant na talagang worth trying. Number 8, Balay Palma. Sunod sa ating listahan ang Balay Palma.
isang hidden gem sa poblasyon Makati na mabilis na naging paborito ng mga fine dining enthusiasts. Ang restaurant na ito ay pinapatakbo ni Chef Aaron Isip na kilala sa kanyang creative interpretation ng Filipino coastal cuisine. Ang setting ng Balay Palma ay parang isang eleganteng bahay na may indoor-outdoor design, kaya naman pakaramdam ng mga bisita ay parang nasa isang exclusive private dinner. Ang kanilang tasting menu ay kadalasang nakatuon sa seafood at coastal ingredients tulad ng fresh fish, shellfish at sea herbs. Ang bawat dish ay carefully plated at sinasamahan ng creative storytelling mula sa mga chef tungkol sa pinanggalingan ng mga sangkap. Dahil limitado lamang ang kanilang seating capacity, madalas na kailangan mag-book na maaga upang makakuha ng reservation. Ang average dining cost dito ay nasa 7,500 pesos hanggang 8,500 pesos bawat tao. Maraming customers ang nagsasabi na ang Balay Palma ay isa sa pinaka-relaxing ngunit eleganteng dining experiences sa Makati. Pinupuri nila ang attentive service at ang freshness ng seafood dishes. May ilang feedback na nagsasabing medyo mahirap makakuha ng reservation dahil sa limitadong slots. Ngunit para sa mga nakapasok na, sinasabi nilang isa itong memorable culinary experience. Number 7. Antonio's. Hindi naman papahuli sa ating listahan, ang Antonio's sa Tagaytay ay matagal nang kilala bilang isa sa pinaka-eleganteng restaurant sa Pilipinas. Ang restaurant na ito ay parang isang European manor na napapalibutan ng malalawak na hardin, kaya naman madalas itong venue para sa weddings, anniversaries at romantic dinners. Dahil sa malamig na klima ng Tagaytay at sa luxurious ambience ng lugar, maraming bisita ang nagsasabing pakiramdam nila ay parang nasa isang restaurant sa Europe. Ang kanilang cuisine ay nakatuon sa European at international dishes, kabilang ang premium steaks, foie gras, seafood plates, at handcrafted desserts. Ang kanilang tasting menus at specialty dishes ay gumagamit ng imported ingredients at high-quality meats, kaya hindi nakakagulat na ang average na gastusin dito ay nasa 6,500 pesos hanggang 9,000 pesos bawat tao. Sa customer feedback, halos lahat ay nagkakaisa na ang Antonio's ay isa sa pinaka-romantic restaurant sa bansa. Pinupuri nila ang elegant ambience, mahusay na service at mataas na kalidad ng pagkain. May ilan lamang na nagsasabing ang presyo ay medyo mataas para sa ilang dishes, ngunit karamihan ay nagsasabing ang experience dito ay talagang perfect para sa mga espesyal na okasyon. Number 6. Toyo Eatery. Ang Toyo Eatery ay isa sa mga restaurant na nagdala ng Filipino cuisine sa international spotlight. Pinamumunuan ito ni Chef Jordi Navarra at madalas itong kabilang sa mga prestiyosong listahan tulad ng Asia's 50 Best Restaurants. Ang konsepto ng restaurant ay simple ngunit elegant, kung saan ang focus ay nasa modern interpretation ng Filipino dishes. Ang kanilang tasting menu ay nagtatampok ng mga creative versions ng traditional Filipino food. Isa sa kanilang pinakasikat na dish ay ang bahay kubo, na gumagamit ng iba't ibang gulay at ingredients na inspirasyon ng classic Filipino folk song. Kilala rin ang kanilang three-cut pork barbecue na isang elevated version ng paboritong street food ng mga Pilipino. Ang average na gastos dito ay umaabot sa 7,000 pesos hanggang 9,500 pesos bawat tao. Ayon sa maraming diners, ang Toyo Eatery ay isang restaurant na nagpapakita kung gaano kayaman ang Filipino cuisine. Maraming customers ang nagsasabing ang bawat dish ay may kwento at koneksyon sa kultura ng Pilipinas. Gayunpaman, may ilang feedback na nagsasabing ang presyo ay mataas para sa pagkain na may pamilyar na lasa, ngunit para sa karamihan, ito ay isang unique cultural dining experience. Number 5. Gallery by Chele. Ang Gallery by Chele sa Bonifacio Global City ay isa sa pinaka-acclaimed restaurant sa Pilipinas. Pinamumunuan ito ni Chef Chele Gonzalez, isang Spanish chef na kilala sa kanyang creative fusion ng Spanish at Filipino cuisine. Ang restaurant ay may modern artistic interior na nagbibigay ng elegant ngunit relaxed na atmosphere para sa mga bisita. Ang kanilang tasting menu ay puno ng creative dishes na gumagamit ng local Filipino ingredients
ngunit may Spanish techniques at presentation. Kabilang dito ang seafood dishes, innovative desserts at artistic plating na halos parang artwork sa bawat plate. Ang presyo ng kanilang full tasting menu ay karaniwang nasa 7,500 pesos hanggang 10,000 pesos bawat tao. Ayon sa customer reviews, maraming diners ang humahanga sa creativity ng kanilang menu at sa kalidad ng ingredients. Pinupuri rin ang attentive service at ang well-curated wine pairing. May ilang nagsasabi na ang portions ay maliit kumpara sa presyo, ngunit karamihan ay naniniwala na ang Gallery by Chelly ay isa sa mga restaurant na talagang nagpapakita ng world-class Filipino dining. Number 4, Helm by Josh Boatwood. Sunod sa listahan ang Helm by Josh Boatwood na isa sa pinaka-eksklusibong restaurant sa Pilipinas dahil mayroon lamang itong 8 upuan sa bawat seating. Ang restaurant ay pinamumunuan ni Chef Josh Boatwood, isang award-winning chef na kilala sa kanyang progressive culinary style. Dahil sa limitadong seating capacity, madalas na kailangan pa maghintay ng ilang linggo bago makakuha ng reservation. Ang kanilang menu ay isang multi-course tasting experience na nagbabago depende sa season at sa tema ng menu. Ang bawat dish ay carefully prepared at ipinapaliwanag mismo ng chef habang inihahain sa mga diners. Dahil sa intimate at personalized experience nito, ang average cost dito ay umaabot sa 9,500 pesos hanggang 12,000 pesos bawat tao. Ayon sa mga customers, ang Helm ay isa sa pinaka-immersive dining experiences sa bansa. Maraming diners ang nagsasabing pakiramdam nila ay parang nanonood ng culinary performance habang naghahanda ang chef ng pagkain. Ang tanging reklamo lamang ng ilan ay ang kahirapan sa pagkuha ng reservation dahil sa limited na seating. Number 3, Hapag. Hindi papahuli sa listahan, ang Hapag ay isa sa mga restaurant na nagbigay ng bagong muka sa modern Filipino cuisine. Matapos lumipat sa Makati, mas naging upscale at refined ang kanilang dining experience. Ang restaurant ay madalas ding lumalabas sa international food list tulad ng Asia's 50 Best Discovery na nagpapatunay sa kalidad ng kanilang pagkain. Ang kanilang tasting menu ay gumagamit ng traditional Filipino ingredients ngunit may modern techniques at artistic plating. Ang bawat course ay parang isang reinterpretation ng mga pamilyar na lutong bahay na pagkain. Dahil sa ganitong klase ng culinary innovation, ang average cost ng dining experience dito ay nasa 10,000 pesos hanggang 13,000 pesos bawat tao. Sa customer feedback, maraming diners ang nagsasabing ang Hapag ay isa sa pinaka-creative Filipino restaurant sa bansa. Pinupuri nila ang storytelling ng bawat dish at ang paggamit ng local ingredients. May ilan lamang na nagsasabing mataas ang presyo, ngunit para sa karamihan, ito ay isang fine dining experience na tunay na Pinoy. Number 2, Ginza Nagaoka. Matatagpuan sa loob ng Okada, Manila sa Parañaque, ang Ginza Nagaoka ay isa sa pinaka-eksklusibong sushi restaurant sa Pilipinas. Pinamumunuan nito ni Chef Junji Nagaoka, isang Japanese sushi master na may lisensya bilang fugu specialist, isang bihirang certification para sa paghahanda ng puffer fish sa Japan. Dahil sa kanyang expertise at sa authenticity ng restaurant, mabilis ito naging paboritong destinasyon ng mga sushi lovers at fine dining enthusiasts. Kamakailan lamang ay nakakuha rin ito ng Michelin Selected Distinction na lalong nagpatibay sa reputasyon nito sa international food scene. Ang kanilang dining experience ay nakatuon sa Edomae sushi tradition kung saan ang bawat peraso ng sushi ay inihahanda gamit ang precise techniques tulad ng aging, curing at perfect rice seasoning. Marami sa kanilang seafood ay direktang nililipad mula sa Japan, kabilang ang premium tuna, uni at iba pang seasonal catches. Dahil sa kalidad ng ingredients at sa limitadong seating ng restaurant, ang presyo ng kanilang omakase ay karaniwang nasa 10,000 pesos para sa nigiri omakase hanggang higit 15,000 pesos para sa full sushi omakase bawat tao. Sa feedback ng mga customers, madalas puriin ang precision, freshness at authenticity ng kanilang sushi.
Maraming diners ang nagsasabing ang experience dito ay halos kapareho ng high-end sushi bars sa Tokyo. Gayunpaman, dahil mayroon lamang itong 10 upuan, mabilis mapuno ang reservations. Para sa maraming food enthusiasts, ang Ginza Nagaoka ay isa sa pinaka-premium sushi experiences sa Pilipinas. Number 1, EI. Sa kasalukuyan, isa sa pinaka-pinag-uusapang fine dining restaurant sa Pilipinas ay ang EI sa Makati. Pinamumunuan nito ni Chef Bruce Ricketts, ang chef sa likod ng kilalang Mecca Uma. Sa bagong restaurant na ito, pinili niyang gumawa ng mas maliit at mas personal na omakase counter kung saan ng mga diners ay halos direktang nakikipag-interact sa chef habang inihahanda ang bawat putahe. Ang dining experience sa EI ay isang innovative omakase tasting menu na gumagamit ng highly technical cooking methods at premium Japanese ingredients na kadalasang ini-import pa mula sa Japan. Ang bawat course ay carefully designed upang ipakita ang balance ng flavor, texture, at artistic presentation. Dahil sa exclusivity ng restaurant at sa kalidad ng sangkap, ang average cost ng dining experience dito ay umaabot sa 16,000 pesos hanggang 22,000 pesos o higit pa bawat tao. Ayon sa maraming diners at food critics, ang EI ay isang highly immersive culinary experience kung saan bawat dish ay parang isang maliit na obra ng sining. Pinupuri ng mga customers ang creativity ng menu at ang personal interaction sa chef. Bagamat mahal at mahirap makakuha ng reservation dahil sa limitadong seating, marami ang nagsasabing ang EI ang kasalukuyang holy grail ng fine dining sa Pilipinas. At iyon nga ang 10 pinakamahal na restaurant sa Pilipinas na pangyayamanin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaaring mapansin mo na ang Pilipinas ay hindi lamang tahanan ng masasarap na street food, kundi pati na rin ng world-class fine dining restaurants na kayang makipagsabayan sa ibang bansa. Ang mga restaurant na ito ay patunay na ang culinary scene ng bansa ay patuloy na umuunlad at kinikilala sa international stage. Ngunit ngayon, gusto naming malaman ang inyong opinyon. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na kumain sa isa sa mga restaurant na ito, alin ang pipiliin mo at bakit? Sa tingin mo ba ay sulit ang ganitong kamahal na dining experience o mas masarap pa rin ang simpleng pagkain sa karinderya? At kung may alam kang ibang luxury restaurant sa Pilipinas na dapat mapasama sa listahang ito, sabihin mo sa comment section para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.